Paunawa, ang pagsasali ng Saligang Batas ng Pilipinas 1987 sa Filipino na ginamit sa video na ito ay hindi opisyal at hindi inilathala ng pamahalaan. Ito ay para sa layuning maintindihan ito sa wikang Filipino. Bagamat sinikap naming mapanatili ang tumpak at matapat na diwa ng orihinal na Ingles na teksto, maaaring may bahagyang pagkakaiba sa interpretasyon. Dagdag pa rito, ang text-to-speech AI na ginamit sa pagbasa ay maaaring magdulot ng hindi perpektong pagbigkas, maling diin, o hindi tamang intonasyon sa ilang salita. Ito ay hindi tinig ng isang aktwal na tao, at maaaring hindi ganap na tumutugma sa natural na pagsasalita. Maraming salamat po. Ang Saligang Batas ng Republika ng Pilipinas 1987. Artikulo 9, Mga Komisyong Konstitusyonal. Mga karaniwang probisyon. Seksyon 1. Ang mga komisyong konstitusyonal, na dapat maging malaya, ay ang Civil Service Commission, Commission on Elections, at Commission on Audit. Seksyon 2. Walang kasapi ng komisyong konstitusyonal, ang maaaring humawak ng anumang ibang posisyon o trabaho habang siya ay nanunungkulan. Hindi rin siya maaaring mag-practice ng anumang propesyon, o aktibong mamahala o kontrolin ng anumang negosyo, na maaaring maapektuhan ang tungkulin ng kanyang opisina. Hindi rin siya maaaring magkaroon ng direkta o hindi direktang interes sa anumang kontrata, prangkisa, o pribilehiyong ipinagkaloob ng pamahalaan, alinmang sangay, ahensya, o korporasyong pag-aari o kontrolado ng gobyerno, pati na ang mga subsidiary nito. Seksyon 3. Ang sahod ng tagapangulo at mga commissioner ay itatakda ng batas at hindi maaaring bawasan habang sila ay nanunungkulan. Seksyon 4. Ang mga komisyong konstitusyonal ay magtatalaga ng kanilang mga opisyal at empleyado alinsunod sa batas. Seksyon 5. Ang mga komisyon ay magkakaroon ng autonomiya sa pananalapi. Ang kanilang taunang pondo na naaprubahan ay dapat automatikong at regular na ilabas. Seksyon 6. Bawat komisyon and bank ay maaaring magpalabas ng sariling alituntunin, ukol sa mga pagdulog at proseso sa harap nito o sa alinmang tanggapan nito. Gayunpaman, ang mga naturang tuntunin ay hindi dapat bawasan, dagdagan, o baguhin ang mga mahalagang karapatan. Seksyon 7. Bawat komisyon ay dapat magpasya, sa pamamagitan ng boto ng mayorya ng lahat ng kasapi nito, sa anumang kaso o bagay na iniharap dito, sa loob ng 60 araw mula sa petsa ng pagsusumite para sa desisyon o resolusyon. Ang isang kaso o usapin ay ituturing na naisumite para sa desisyon o resolusyon sa sandaling maisumite ang huling pleading, brief, o memorandum na hinihingi ng mga alituntunin ng komisyon o ng komisyon mismo. Anumang desisyon, utos, o pasya ng bawat komisyon ay maaaring iapela sa kataas-taasang hukuman sa pamamagitan ng certiorari ng sinumang naapektuhan, sa loob ng 30 araw mula sa pagtanggap ng kopya nito, maliban kung may ibang itinatada na ang konstitusyon o batas. Seksyon 8. Bawat komisyon ay dapat gumanap ng iba pang tungkulin na maaaring itakda ng batas. Civil Service Commission. Seksyon 1. Una, ang civil service ay pamamahalaan ng Civil Service Commission, na binubuo ng isang tagapangulo at 2 commissioner na dapat ay natural-born na mamamayan ng Pilipinas, hindi bababa sa 35 taong gulang sa oras ng kanilang pagtatalaga, may napatunayang kakayahan sa pampublikong pamamahala, at hindi naging kandidato sa anumang halal na posisyon sa eleksyon bago ang kanilang pagtatalaga. Ikalawa, ang tagapangulo at mga commissioner ay itatalaga ng Pangulo na may pagsang-ayon ng Commission on Appointments, sa loob ng 7 taon na walang muling pagtatalaga. Sa unang pagtatalaga, ang tagapangulo ay manunungkulan ng 7 taon, isang commissioner ng 5 taon, at isa pang commissioner ng 3 taon. Ang pagtatalaga sa anumang bakante ay para lamang sa natitirang bahagi ng termino ng nauna. Sa anumang kaso ay hindi hihirangin o itatalaga ang sinumang miyembro na naging pansamantala o gumanap na itinalaga. Seksyon 2. Una, saklaw ng civil service ang lahat ng sangay, dibisyon, ahensya, at instrumentalidad ng pamahalaan, kabilang ang mga korporasyong pag-aari o kontrolado ng gobyerno na may orihinal na charter. Ikalawa, ang mga pagtatalaga sa civil service ay dapat batay lamang sa merito at kakayahan, na dapat matukoy hanggat maaari,
pero hindi kasama rito ang mga posisyong policy determinant, confidential, o highly technical, sa pamamagitan ng competitive examination. Ikatlo, walang opisyal o empleyado ng civil service ang maaaring tanggalin o suspendihin, maliban kung may dahilan ayon sa batas. Ikaapat, walang opisyal o empleyado ng civil service ang maaaring makilahok, direkta o hindi direkta, sa anumang kampanyang pampulitika o eleksyon. Ikalima, ang karapatang magtatag ng samahan ay hindi maaaring ipagkait sa mga empleyado ng gobyerno. Ika-anim, ang mga pansamantalang empleyado ng gobyerno ay bibigyan ng proteksyong itinatadhana ng batas. Seksyon 3, bilang pangunahing ahensya sa tauhan ng pamahalaan, ang Civil Service Commission ay magtatatag ng career service at magpapatupad ng mga hakbang upang itaguyod ang moralidad, kahusayan, integridad, kakayahang tumugon, pagiging progresibo, at kagandahang asal sa civil service. Palalakasin nito ang merito at reward system, pagsasama-samahin ang lahat ng mga programa sa pagpapaunlad ng yamang tao para sa lahat ng antas at ranggo, at itatatag ang pamamahala na nagtataguyod ng pananagutan sa publiko. Magpapasa ito ng taunang ulat sa Pangulo at sa Kongreso ukol sa mga programa nito. Seksyon 4. Lahat ng opisyal at empleyado ng gobyerno ay dapat manumpa o magpahayag ng paninindigan upang ipagtanggol ang konstitusyong ito. Seksyon 5. Magtatakda ang Kongreso ng pamantayan sa kompensasyon ng mga opisyal at empleyado ng pamahalaan, kabilang ang mga nasa korporasyong pag-aari o kontrolado ng gobyerno na may orihinal na charter, batay sa uri ng tungkulin at kwalipikasyong kinakailangan sa kanilang posisyon. Seksyon 6. Walang kandidatong natalo sa halalan ang maaaring italaga sa anumang posisyon sa gobyerno o sa mga korporasyong pag-aari o kontrolado ng gobyerno, o sa mga subsidiary nito, sa loob ng 1 taon matapos ang halalan. Seksyon 7. Walang halal na opisyal ang maaaring maging karapat-dapat sa paghirang o pagtalaga, sa anumang kapasidad sa anumang pampublikong katungkulan o posisyon sa panahon ng kanyang panunungkulan. Maliban kung pinahihintulutan ng batas o ng pangunahing tungkulin ng kanyang posisyon, walang itinalagang opisyal ang maaaring humawak ng ibang posisyon sa gobyerno, kabilang ang mga korporasyong pag-aari o kontrolado ng gobyerno o mga subsidiary nito. Seksyon 8. Walang halal o itinalagang opisyal o empleyado ng gobyerno ang maaaring tumanggap ng karagdagan, doble, o hindi direktang kompensasyon maliban kung pinahihintulutan ng batas, ni tumanggap ng anumang regalo, kabayaran, posisyon, o titulo mula sa banyagang pamahalaan nang walang pahintulot ng Kongreso. Ang pensyon o gratuity ay hindi ituturing na karagdagan, doble, o hindi direktang kompensasyon. Commission on Elections. Seksyon 1. Una, magkakaroon ng Commission on Elections na binubuo ng isang tagapangulo at 6 na commissioner na dapat ay natural-born na mamamayan ng Pilipinas, hindi bababa sa 35 taong gulang sa oras ng kanilang pagtatalaga, may hawak na degree sa kolehiyo, at hindi naging kandidato sa anumang halal na posisyon sa nakaraang halalan. Gayunman, ang mayorya nito, kabilang ang tagapangulo, ay dapat kasapi ng Philippine Bar na isinasagawa ang propesyon ng hindi bababa sa 10 taon. Ikalawa, ang tagapangulo at mga commissioner ay itatalaga ng Pangulo ng may pagsang-ayon ng Commission on Appointments, sa loob ng 7 taon na walang muling pagtatalaga. Sa unang pagtatalaga, ang 3 kasapi ay manunungkulan ng 7 taon, ang 2 ay 5 taon, at ang 2 huling miyembro ay 3 taon. Ang pagtatalaga sa anumang bakante ay para lamang sa natitirang bahagi ng termino ng nauna. Hindi maaaring hirangin o italaga ang sinumang naging pansamantala o gumanap na naitalaga. Seksyon 2. Ang Commission on Elections ay may mga sumusunod na kapangyarihan at tungkulin. Una, ipatupad at pamahalaan ang lahat ng batas at regulasyon kaugnay ng halalan, plebisito, inisyatiba, referendo, at recall. Ikalawa, magkaroon ng eksklusibong orihinal na jurisdiction sa lahat ng alitan kaugnay ng halalan, resulta, at kwalipikasyon ng mga halal na opisyal sa rehiyon, lalawigan, at lungsod, at pag-apela sa mga alitan kaugnay ng mga halal na opisyal sa munisipyo na dininig ng hukuman ng pangkalahatang jurisdiction, o mga halal na opisyal sa barangay na dininig ng hukuman ng limitadong jurisdiction. Ang mga desisyon, pinal na utos, o pasya ng komisyon sa mga alitang ito, ay final and executory, at hindi na maaaring iapela. Ikatlo,
Magpasya sa lahat ng tanong kaugnay ng halalan, kabilang ang pagtukoy sa bilang at lokasyon ng mga presinto, pagtatalaga ng mga opisyal at tagapamahala ng halalan, at pagpaparehistro ng mga botante, maliban sa mga may kinalaman sa karapatang bumoto. Ika-4, magtalaga ng may pagsang-ayon ng Pangulo, ng mga ahensyang nagpapatupad ng batas at mga instrumentalidad ng pamahalaan kabilang ang Sandatahang Lakas ng Pilipinas, para sa eksklusibong layunin ng pagtiyak ng malaya, maayos, tapat, mapayapa, at kapani-paniwalang halalan. Ika-5, magrehistro matapos ang sapat na publikasyon ng mga partidong pampolitika, organisasyon, o koalisyon na bukod sa iba pang rekisito, ay dapat magsumite ng kanilang plataporma o programa ng pamahalaan, at mag-accredit ng mga citizens arm ng komisyon. Hindi maaaring irehistro ang mga relihiyosong denominasyon at sekta. Hindi rin maaaring irehistro ang mga grupong gumagamit ng karahasan o ilegal na paraan, tumatangging igalang ang konstitusyon, o sinusuportahan ng banyagang pamahalaan. Ang mga ambag na pinansyal mula sa banyagang pamahalaan o ahensya nito sa mga partido, organisasyon, koalisyon, o kandidato ay ituturing na panghihimasok sa pambansang usapin, at kapag tinanggap, ay magiging karagdagang batayan sa pagkansela ng rehistro, bukod sa iba pang parusang itinatadhana ng batas. Ika-6, magsampa batay sa beripikadong reklamo o sa sariling inisyatibo ng mga petisyon sa hukuman para sa pagsama o pag-alis ng mga botante, magsagawa ng investigasyon, at kung naaangkop, magsampa ng kaso kaugnay ng paglabag sa batas sa halalan, kabilang ang pandaraya, krimen, at maling gawain. Ika-7, magrekomenda sa Kongreso ng mga epektibong hakbang upang mabawasan ang gastos sa halalan, kabilang ang limitasyon sa mga lugar kung saan maaaring maglagay ng propaganda, at upang maiwasan at parusahan ang lahat ng uri ng pandaraya, krimen, maling gawain, at mga panggulong kandidatura. Ika-8, magrekomenda sa Pangulo ng pagtanggal sa sinumang opisyal o empleyado na itinalaga ng komisyon, o ng anumang disiplina, dahil sa paglabag, pagsuway, o hindi pagsunod sa utos o pasya ng komisyon. Ika-9, magsumite sa Pangulo at sa Kongreso ng komprehensibong ulat ukol sa bawat halalan, plebisito, inisyatiba, referendo, o recall. Seksyon 3, ang Commission on Elections ay maaaring umupo sa en-bank o sa dalawang dibisyon, at dapat magpahayag ng mga tuntunin ng pamamaraan nito upang mapabilis ang disposisyon ng mga kaso sa halalan, kabilang ang mga kontrobersya bago ang proklamasyon. Ang lahat ng naturang kaso sa halalan ay dapat dinggin at pagpasyahan sa dibisyon, sa kondisyon na ang mga motion for reconsideration ng mga desisyon, ay dapat pagpasyahan ng Commission en-banc. Seksyon 4, sa panahon ng halalan, pwedeng is-supervise o i-regulate ng komisyon ang paggamit ng mga prangkisa o permit, para sa operasyon ng transportasyon, public utilities, media ng komunikasyon o impormasyon, at lahat ng grant, special privilege, o concession na galing sa gobyerno o kahit anong ahensya, o korporasyong pag-aari, o kontrolado ng gobyerno. Layunin ng regulasyon na ito, na tiyakin ang patas na oportunidad, oras, espasyo, at karapatang sumagot para sa mga public information campaign at forum ng mga kandidato, kasama na ang patas at reasonable rates para sa isang malayang halalan, maayos, tapat, mapayapa, at kapani-paniwala. Seksyon 5, walang pardon, amnestia, parole, o suspensyon ng sentensya, para sa paglabag sa mga batas, tuntunin, at regulasyon ng halalan, ang maaaring ibigay ng Pangulo kung walang paborableng rekomendasyon ng komisyon. Seksyon 6, pahihintulutan ng pag-usbong ng isang malaya at bukas na party system, ayon sa malayang pagpili ng taong bayan, basta't sumusunod sa mga probisyon ng artikulong ito. Seksyon 7, hindi valid ang mga boto na ibinoto para sa isang political party, organization, o coalition, maliban na lang kung rehistrado sila sa ilalim ng party list system na nakasaad sa konstitusyon. Seksyon 8, ang mga political party, organization, o coalition na rehistrado sa party list system ay hindi maaaring maging bahagi ng voters registration boards, boards of election inspectors, boards of canvassers, o iba pang katulad na katawan. Gayunpaman, may karapatan silang magtalaga ng poll watchers, ayon sa batas. Seksyon 9, ang panahon ng halalan ay magsisimula, 90 araw bago ang araw ng halalan, at magwawakas pagkatapos ng 30 araw,
maliban kung tinakda ng komisyon sa mga espesyal na kaso. Seksyon 10. Ang mga tunay na kandidato para sa kahit anong public office ay dapat malaya sa kahit anong uri ng harassment o diskriminasyon. Seksyon 11. Ang mga pondo na kinumpirma ng komisyon bilang kailangan para sa gastos ng regular at espesyal na halalan, mga plebisito, mga inisyatiba, referenda, at mga recall, ay dapat ibigay sa regular o mga special appropriations, at kapag naaprubahan, ay dapat na automatikong ilabas sa sertipikasyon ng tagapangulo ng komisyon. Commission on Audit. Seksyon 1. Una, magkakaroon ng Commission on Audit na binubuo ng isang tagapangulo at 2 commissioner na dapat ay natural-born na mamamayan ng Pilipinas, hindi bababa sa 35 taong gulang sa oras ng kanilang pagtatalaga, certified public accountants na may hindi bababa sa 10 taong karanasan sa auditing, o kasapi ng Philippine Bar na may hindi bababa sa 10 taong karanasan sa pagiging abogado, at hindi naging kandidato sa anumang halal na posisyon sa nakaraang halalan. Kailanman, hindi dapat lahat ng kasapi ng komisyon ay mula sa iisang propesyon. Ikalawa, ang tagapangulo at mga commissioner ay itatalaga ng Pangulo na may pagsang-ayon ng Commission on Appointments, sa loob ng 7 taon na walang muling pagtatalaga. Sa unang pagtatalaga, ang tagapangulo ay manunungkulan ng 7 taon, isang commissioner ng 5 taon, at isa pang commissioner ng 3 taon. Ang pagtatalaga sa anumang bakante ay para lamang sa natitirang bahagi ng termino ng nauna. Hindi maaaring hirangin o italaga ang sinuman na naging pansamantala o gumanap na itinalaga. Seksyon 2. Una, may kapangyarihan, awtoridad, at tungkulin ng Commission on Audit na suriin, i-audit, at ayusin ang lahat ng account kaugnay ng kita at resibo, at paggasta o paggamit ng pondo at ari-arian ng pamahalaan, o ng alinmang sangay, ahensya, o instrumentalidad nito, kabilang ang mga korporasyong pag-aari o kontrolado ng gobyerno na may orihinal na charter. Kasama rin sa post-audit ang A. Mga konstitusyonal na katawan na may fiscal autonomy. B. Mga autonomous na state colleges at universidad. C. Iba pang korporasyong pag-aari o kontrolado ng gobyerno at mga subsidiary nito. D. Mga non-governmental entities na tumatanggap ng subsidy o equity mula sa pamahalaan, kung kinakailangan ng batas o ng institusyong nagbibigay ng pondo. Kung kulang ang internal control system ng mga ahensyang ino-audit, maaaring magpatupad ang komisyon ng mga hakbang, kabilang ang pansamantala o espesyal na pre-audit, upang itama ang kakulangan. Pananatilihin nito ang pangkalahatang account ng pamahalaan, at sa loob ng panahong itatakda ng batas, itatago ang mga voucher at iba pang dokumento kaugnay nito. Ikalawa, may eksklusibong awtoridad ang komisyon, alinsunod sa mga limitasyong nakasaad sa artikulong ito, na tukuyin ang saklaw ng audit at pagsusuri, magtakda ng mga teknik at pamamaraan, at magpalabas ng mga alituntunin sa accounting at auditing, kabilang ang mga patakaran upang maiwasan at hindi pahintulutan ang mga hindi regular, hindi kailangan, sobra, maluho, o hindi makatarungang paggasta o paggamit ng pondo at ari-arian ng gobyerno. Seksyon 3. Walang batas na maaaring ipasa na magpapalaya sa alinmang entidad ng pamahalaan o subsidiary nito o sa anumang pamumuhunan ng pampublikong pondo mula sa jurisdiction ng Commission on Audit. Seksyon 4. Ang komisyon ay dapat magsumite sa Pangulo at sa Kongreso sa loob ng panahong itinatakda ng batas ng taunang ulat ukol sa kalagayang pinansyal at operasyon ng pamahalaan, mga sangay, ahensya, at instrumentalidad nito, kabilang ang mga korporasyong pag-aari o kontrolado ng gobyerno, at mga non-governmental entities na saklaw, at magrekomenda ng mga hakbang na kinakailangan upang mapabuti ang kanilang pagiging epektibo at episyente. Dapat itong magsumite ng iba pang mga ulat na maaaring kailanganin ng batas.